Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, tignan natin kanino bang love reading itong masasagap natin. Okay. So by the way guys, bago tayo mag-start, sa mga interested pala sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message nyo lang po ako. And guys, by the way, bago tayo mag-start, no, paalala lang po na ang reading natin ay general reading lamang. So, take what resonate and leave what doesn't. Okay? Tignan natin. Ano ba tong love reading spirit guide? Meron tayong love yourself first. Okay, so ang sinasabi dito guys, parang mas mahalin mo muna yung sarili mo. I think nandun ka sa sitwasyon na medyo attached ka pa sa parang di ka pa makaget over siguro, or ang focus mo pa ngayon is yung love life mo. Pwedeng tinatry mo na mag-recover or mag-focus muna sa ibang bagay. Ayan, yung sinasabi dito guys, isang tabi mo muna yon at mag-focus ka muna sa sarili mo. Mas mahalin mo muna yung sarili mo ngayon. Tignan pa natin guys ha. Oh, reconciliation. So, alam nyo guys, pwede kasi ang relasyon nyo ng person mo ay on and off, no? Maghihiwalay, magbabalikan, maghihiwalay, magbabalikan. So, sinasabi dito, baka kailangan, unahin mo na yung sarili mo ngayon, no? Kasi yan, magpaparamdam na naman siya. Tapos nito guys, ulit-ulitin lang, never-ending cycle. Ganun yung nangyayari dito. And, siguro, para mas habulin ka ng partner mo, okay? Para habulin ka ng partner mo, hindi mo kailangan ipakita sa kanya na mahal mo siya. Dapat magkaroon ka ng sarili mong mundo. Kailangan magkaroon ka ng sarili mong libangan, sarili mong pagkatao na... Kasi, alam nyo guys, pag mahal na mahal nyo isang tao, napapansin nyo parang may nababago sa inyo. Dumarating kayo sa point na parang hindi nyo na nakikilala yung sarili nyo. 'Di ba? So, dapat bubuo ka ng sarili mong mundo pa rin. And medyo may detachment pa rin. Na parang ganito ha. Dapat tiwala ka pa rin sa person mo na mahal ka pa rin niya kahit hindi mo siya masyadong pinapansin. Ang baka kasi nangyayari dito guys, lagi ka nakasubaybay sa kanya. Yung nagiging toxic na guys. Hindi rin guys tama yung alam niyo yung social media ng person nyo. Dapat may privacy pa rin. Dapat may privacy pa rin kayo sa inyong mga account. Dapat hindi pa rin nila na-access. Kahit nga sa phone di ba? Kasi minsan, doon pa nagsisimula yung toxicity Yung pag pinapakailaman nyo yung privacy ng partner nyo. Di ba? So, siguro kaya lagi kayo nagtatalo dito kasi lagi may mga pinagseselosan, may mga pinagdududahan, may nahuhuli ibang person. So, nangyayari guys, ang hirap i-work out. Tignan pa natin ha. Additional message. Dapat buo pa rin yung tiwala mo sa person mo. Pag ganyan kasi guys, ibig sabihin hindi ka nagtitiwala sa partner mo. Hayaan mong siya yung maghabol sa inyo. Hayaan mong siya yung parang mahal na mahal ka. Paano ka ba mamahalin ng person mo? Siyempre, kailangan medyo may pa rin. May boundaries ka pa rin sa connection yung dalawa. Hindi mo ipaparamdam sa kanya na habol ka sa kanya. Hindi mo ipaparamdam sa kanya na patay na patay ka sa kanya, na para bang masyado mo siyang sinasakal, or pwede ikaw yung ginaganon niya. Okay? Kailangan mag-usap kayo kung paano yung magiging setup nyo. Marami naman nalibangan sa panahon natin ngayon, no? Hindi kagaya nung araw. Isipin nyo guys yung mga lolo't lola natin, ano ba libangan nila nung araw? Pero kinaya naman nila ang buhay. O, sa panahon ngayon guys, hindi na lang jowa ang pwede mong maging libangan. May mga online games. Ano pa ba? Hanap ka ng mga bago mong hobby, mga activity. Okay? Tingnan natin. Or focus ka sa sarili mo, mag-exercise ka, magpaganda ka lalo, magpagwapo ka lalo. Okay? Para mas
Mas hot ka pa rin sa paningin ng person mo. Tignan natin. Meron tayong new love. Oh. Makakatagpo ka ng bagong tao. Okay. So, posible raw guys na makatagpo ka ng new person dito. Kasi nga, yung pagdududa mo yung pagdududa mo sa person mo na baka meron siyang iba, baka hindi siya nagpapakatotoo sa inyo. Yung pinapakita kasi sa akin dito guys, kakaganon nyo, kakaduda nyo, pwede ikaw na yung gumawa. Meron na ako nakakita rito na possible na meron kang i-entertain, or pwedeng paparating pa lang to, or baka ngayon meron na. Baka may kinakausap ka na talaga. Lalo na at hiwalay kayo, may may makikipag-reconcile pa sa inyo. Okay, dalawang tao yung nakikita ko dito. Pwedeng, kaya mo rin naman kasi ginagawa na makipag-usap sa bago kasi walay na kayo ng partner mo eh. Diba? Hindi naman na cheating tong nangyayari na to. Kasi walay naman kayo eh. Ano bang masama doon, diba? Natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. So, yan. Kasi alam mo yung worth mo eh. Gusto mo ng someone na parang mamahalin ka. And yun din siguro yung gusto mong gawin sa'yo ng partner mo. Kasi gusto mo na parang lambingin ka, bigyan ka ng time. Pwede kasing nawawala na yon, no? Nawawala na yung excitement doon sa relasyon. Puro challenge na lang, puro conflict na lang. Hindi na siya yung nakaka-excite na kausapin kasi in-expect nyo na kung ano yung pwede mangyari. Okay, pwedeng magtalo, pwedeng mag-away lang kayo, di ba? Tignan pa natin, guys. Additional message. Kanina po itong love reading. Okay. Meron tayong playfulness. 'Di ba? Ano ka kasi, medyo may pagka-ano ka. Okay, yung iba sa inyo medyo may pagka-isip bata pa. Kailangan nyo mag-matured. Or pwede itong relasyon nyo, masyado pa siya guys, immature, no? Masyado pang immature yung relasyon nyo. And alam niyo yun guys, parang laging sisihan, sino ba yung mali, sino ba yung tama, ganon. Tapos hanap pa ng kakampi, o diba, sabi ko sa'yo, mga ganon, hanap pa ng kakampi. So guys, kaya nga kayo nagjowa. Kasi yan yung kakampi nyo. Hindi nyo yan kaaway. Okay? Hindi nyo yan kalaban. Ano pat naghanap kayo ng partner tapos kakalabahanin nyo lang, kukumpetensyahin nyo lang. Okay lang makipag-compete kayo kung sa career yan. Hindi pong parehas kayo guys is na motivate na i-force yung goal nyo, di ba? In a good way naman, yung pakikipag-compete. Pero kung yung pakikipag-compete guys ay hindi maganda, di ba? So, ako na nagsasabi sa inyo guys, hindi talaga magiging worth it. Tignan pa natin. Meron tayong flirt. Medyo maharot guys yung yung new person. Tapos ikaw, parang ang lata mo dito, wala kang pakiramdam, 'di ba? Habang hinaharot ka wala kang pakiramdam diyan. So siguro kasi naubos na lahat ng lambing mo ibinigay mo dun sa person mo. Kasi siya naman talaga yung minahal mo. Okay, dito sa person mo na magpaparamdam. Magpaparamdam ngayong retrograde. Uso naman ang pagpaparamdam ng mga lumang tao ngayong retrograde, no? Yung retrograde, guys. Okay. So, bigla kang mamimiss na tong taong to. Tingnan pa natin. Siguro klaruhin mo sa isipan mo at sa puso mo. Sino ba talaga yung gusto mo? Kasi mas nakikita ko mas gusto mo tong person mo. Yun nga lang. Medyo masakit na. And gusto mo na rin i-go yung bago or gusto mo na rin na mag-focus sa bago. Pwede kasi guys na matagal na kayong hiwalay nitong past person mo. Pwedeng taon na or months na. Then may nakilala kang new person. Pero feeling ko kasi rito guys, napilitan ka na lang or gusto mo lang siyang i-try.
Oo, pero sa totoo lang, hindi ka pa totally ready na mag-commit. Kasi naiisip mo pa rin, na ikukumpara mo pa rin sa isip mo, no? Tignan pa natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Okay, kanina po itong love reading. Meron tayong true love. This is the romance of a lifetime. Okay. Pero alam nyo guys, pwede rin kasing maka-move on kay. Masasabi mo kasi na parang true love din yung mafe-feel mo dito sa bago. Magiging karelasyon mo to eh, for sure. Oo. Hindi pong parang itatry mo lang talaga. Kasi parang ang tagal mag-reconcile sa'yo na itong taong to. Pwedeng inantay mo siya, kaya matagal kang naging single. Ayun ang may heart-to-heart conversation. Nakikita ko dito guys na medyo sigurista tong person na si new person, no? Kasi ikaw, pag ayaw mo talaga makipag-usap, ayaw mo talaga makipag-usap. Kasi hindi naman ganun kalalim yung nararamdaman mo eh. Nakikita kita na someone na nawala na yung yung feelings, yung excitement, no, pagka nandun ka sa relasyon. Hindi ka na ganun na-excite kasi parang bago na naman, no, nakakapagod na, na kumilala lagi ng bago, tatanungin mo na naman anong favorite niyang ulam, anong favorite niyang color. So siya nag-aral, ano yung course niya, ano yung tinapos niya, anong work niya, 'di ba? Parang nakakapagod na guys kumilala. Okay? So nagigets kita sa part na 'to. Tingnan natin kanina po itong love reading spirit guide. Pero alam nyo guys, habang nagsa-self-love ka dito, sabi kasi nung card, mag-self-love ka daw muna. Okay? So habang ginagawa mo yan siguro, mag-exercise ka, magpaganda ka, magpagwapo ka, mag-jogging ka. Yung maghanap ka lang ng something na libangan na hindi mo siya masyadong iisipin itong person na to. 'Di ba? Habang nag-move on ka, gumaganda ka pa, gumagwapo ka pa. Medyo nakakatamad lang talaga. Pero sa totoo lang guys, sa exercise, hindi mo kailangan pagpawisan dyan. Oo, ang kailangan lang talaga matrigger yung mga muscle mo. Papunta na tayo sa 'Di ba? Nagiging na rin ako. Nagiging tawag doon, gym instructor ba? Ayan. Actually, ako nga rin tinatamad mag-exercise sa totoo lang guys. Okay. So, meron tayo guys, keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Pero alam mo, magiging sweet ka naman dito sa bago mong karelasyon. Yun nga lang, may kukumpara mo pa rin talaga sa past. Parang hinahanap mo pa rin talaga yung love doon sa past. May kakaiba kang nararamdaman doon eh. Hindi mo rin siguro maisip or masabi or hindi mo rin mapagtanto bakit gustong-gusto mo yon? Bakit parang love mo pa rin kahit ang tagal na ng panahon na lumipas, no? Siguro dahil may mga anak kayo. Sa totoo lang guys, no? Ang hirap kasi talaga na bumitaw sa isang relasyon lalo na kung may mga anak. Totoo yung sinasabi ng mga matatanda na sacrifice yung ginagawa nila. Kung ba't sila nag-i-stay, kung ba't sila mas nagtatagal, kasi inisip nila yung mga anak nila. Hindi dahil gusto nila yung buong pamilya. Oo. Pag ganun kasi yung magulang, ibig sabihin mahal talaga nila yung mga anak nila. Hindi dahil gusto nila ng buong pamilya, minsan ginagawa nila yung kasi inisip siguro nila yung kapakanan ng mga anak nila. Baka saktan, lalo na kung may mga babae, di ba, kung ano gawin ng mapapangasawa or kung may lalaki. Di ba? So, example na lang siguro yung kay Alvin Aragon ba yun? Di ba parang di niya tanggap yung anak ni IC? O yun, example na lang yun, tapos dinidiscriminate pa niya. I think ganon. Hindi ko man sinabi guys na hindi mahal ni IC yung anak niya, pero parang ganon lang yung paliwanag. Pero bahala na kayo guys kung ano interpretasyon nyo dyan guys, no? Kung paano nyo guys ipapaliwanag yun, basta yun yun. Okay? Tignan pa natin. Sa totoo lang guys, mahirap eh. Pag naging single parent ka, ang hirap ulit pumasok sa relasyon kasi inisip lagi nila kung tanggap ba yung mga anak. Kayo tanggap nyo eh. Tatanggapin nyo yung taong yun, di ba? Pero mahirap kasi baka saktan, baka ano pa magawa dito sa partner nyo, di ba? So, by the way, oops. Kanina po itong love reading, additional message.
Meron tayong Four of Pentacles, 'di ba? Alam mo kinikip ka pa rin itong past person mo. Hindi lang siya guys gano'n nagpaparamdam, hindi naman din siya guys nag-e-enjoy sa buhay niya ngayon. Nung nawala ka mukhang marami tong na-realize sa buhay niya. Tignan mo, yung tubig dito, ang tubig kasi guys, emosyon yan. Parang ulap din yan, emosyon yan. Okay? Yun nga lang guys, yung emosyon niya ngayon, sobrang kalmado kasi wala naman tayo nakitang alon-alon dito. Kalmado, yun nga lang, dark. Sabihin, kalmado siya ngayon, pero hindi siya makausad sa buhay niya. Hindi niya alam kung paano niya paano siya uusad, paano niya patutunayan yung sarili niya, since ganito yung nangyayari. Okay, simula siguro guys, nung naghiwalay kayo, mukhang hindi naman siya nag-enjoy sa buhay niya. Kung nag-cheat to sa inyo guys, feeling ko hindi rin naman naging maayos yung relationship nila nung person niya. Hindi naging maayos eh. Parang, ang pinapakita kasi sa akin dito guys, hindi na nga naging maayos. Parang lagi pa silang nag-aaway, toxic talaga. I think karma yung nangyayari. Okay, mukhang mabait naman tong person mo na to. Baka natokso lang talaga to or nahawa lang to sa environment niya. Nahawa lang sa mga nakakasalamuha niya or yon sa trabaho. O naman yung trabaho niya, no? Pili ko kasi hindi niya naman talaga to gawain. Ang masama lang nito guys, so natuto siya mag-cheat, ikaw yun nandoon. But hindi naman talaga siya totally cheater. Nung natuto lang talaga siya guys, pwede ikaw yung naging karelasyon niya. Pwede kasi yung ex niya, bago ikaw, ay nag-cheat sa kanya, di ba? Minsan kasi guys, pag naging cheater yung mga naging karelasyon nyo, sa next relationship, parang ma-absorb mo lang din eh. Pansin nyo, hindi siya guys basta ginusto lang eh. Minsan dahil sa trauma na ginawa sa kanila ng mga ex nila, na nag-cheat din. So, ang siste, magiging cheater na lang din. Kasi nahanap nila yung totoong pagmamahal. Hindi ko guys sa pinagtatanggol yung mga cheater. May explanation talaga kung bakit sila nagiging ganon. Okay? Tignan natin. Minsan sa trauma yun eh. Additional message, meron tayong hermit. Ayan, nasa hermit mode si person. Iniisip-isip ka. Naaalala ka niya ngayon. Hindi siya makausad. Iniisip niya dito na parang bakit ganon? Nung kami okay naman yung mahirap yung buhay, pero nakakaraos. Parang ganun yung ang dating sa kanya rito. Kasi hawak niya dito yung hermit, ay yung star eh. Oh. Tapos dito pentacles eh. Pera pa rin. So yung dating sa kanya, bakit ganun? Kahit ganun kahirap yung buhay nyo, kahit hindi nyo nabibili mga bagay na gusto nyo, pero nararaos nyo pa rin, nagagawa ng paraan, nakaka-recover, no? Ganun yung dating sa kanya rito. Okay? And, bakit ngayon sa relasyon niya, as in lubog na lubog siya, halos hindi na talaga siya makaahon. Tignan pa natin. Additional message. So, yun yung mga nare-realize niya rito. Naiisip niya baka malas talaga yung naging partner niya at baka hindi niya lang nakita talaga yung worth mo noon. Baka hindi niya lang talaga nakita na swerte na pala siya sa inyo noon. Okay. Meron tayong Seven of Pentacles. Ayan o. So, maayos yung trabaho ng partner mo, pero wala talagang natitira. Isa to sa mga frustration niya. Tapos parang patong-patong yung karmang nangyayari sa kanya, kamalasan na nangyayari sa kanya. Huwag na natin sabihin karma, kasi kawawa naman. Patong-patong yung kamalasan na nangyayari sa kanya. Parang ang dami niyang utang. Nakatingin sa pentacles niya, oh. Parang ang dami niyang utang. So, pag sasahod siya, dinalaan niya lang sa mga pinagkakautangan niya. Tignan pa natin. Pero gumagawa pa rin ng paraan itong taong to. Piling ko kasi madiskarte naman talaga siya. And malalim naman talaga yung emosyon niya sa inyo. Naramdaman niya rito na parang isa sa mga pinagsisisihan niya is yung taong nagstay sa kanya nung panahong walang-wala siya. Yung hindi naman naghangad ng marangya or di ka naghangad ng pera sa kanya. Basta gusto mo lang maayos kayo kasi kung may problema siya, at kaya ka nga niya asawa eh, kaya ka niya partner eh, di ba? Kasi handa mo siyang tulungan. Ganon yung mga nare-realize niya dito kasi Page of Cups to. Ngayon yung nare-realize, dati hindi. Late yung nare-realize niya dito. Okay, tignan natin guys yung energy niya ha. Okay.
Kaysa nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon. Ano yung nararamdaman niya sa inyo ngayon? Nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon. So, I think may karelasyon ka na ngayon. Pero may choice ka pa rin eh. Pwede mo pa rin talagang bitawan eh. Pwede, parang hindi naman siya ganun kalalim pa yung connection nyo. Baka jowa mo pa lang to, hindi pa naman totally asawa. Parang, ganun kasi nasasagap ko ha. Pero yung iba sa inyo guys, kung asawa mo na yung partner mo ngayon, I think, medyo mahihirapan ka dyan. Oo. Parang pinahiwalay na ka sa partner mo. Pero kasi ganun yung nasasagap ko guys. Okay, nararamdaman ng person mo. Page of Pentacles, diba? Hindi ka maluhong tao. Naaalala niya dito yung pagiging simple mo noon na parang bibilang ka lang niya ng gummy bears. Kahit di ka nga makatanggap ng flowers, kahit nga walang gift. Sobrang masaya ka na doon. No? Makatanggap ka ng pera or hindi, okay lang eh. Kasi pwedeng siya yung nagbabudget. Sobrang thankful ka talaga sa kanya. Yung tipong sobrang simple mo lang noon, mabigyan ka ng 300, 200, parang malaking bagay na sa'yo, as in pinagpapasalamat mo na. Siguro ganun talaga kasimple yung buhay niyo noon. Yung tipong okay na to, mahal naman natin yung isa't isa eh. Malalampasan din natin to. Parang ganun. Basta magkasama. Ganun ka ka-positive. So, yung Page of Pentacles kasi guys, bago pa lang, 'di ba? So, sabihin, maliit na amount ng pera. So, pwedeng hindi ganun karangya yung buhay na naibibigay niya sa inyo nun, pero kontento ka. Mahirap. Nakakalugmok din, guys. Nakaka-depress din, pero hindi siya nakaka-feel ng sobrang stress. Hindi kagaya ngayon sa partner niya na parang ang taas siguro ng standard. Nararamdaman niya 6 of Wands, so ito kasi guys, yung 6 of Wands kasi ano to eh, parang something na gumaganda ka ngayon, gumagwapo ka ngayon, no? Naisip niya parang marami na magkakagusto sa kanya ngayon. Kasi iba na yung aura mo ngayon, iba ka na ngayon. Siyempre, tagal na siguro nung hiwalayan na nangyari sa inyo. Baka nga magulat ka, biglang magparamdam to eh. Kasi parang di mo na in-expect. Ayan, tignan pa natin ha. Additional message. Meron tayong 9 of Wands. Marami siyang drama sa buhay na hindi niya ma-share doon sa partner niya ngayon. Naalala niya noong mga panahon may mga chismis siya, may mga problema siya, kahit kasi siguro yung mga cheating na ginagawa niya noon yung sinasabi niya pa sa inyo ngayon, dati. Pero hindi mo siguro nararamdaman. Alam mo yung parang mas magaan daw yung loob niya na magkwento sa inyo ng mga ganap sa buhay niya. Hindi kagaya dun sa partner niya ngayon. Parang lahat big deal. Okay, yan yung nasasagap ko sa kanya. Nararamdaman niya rito guys kung paano kanya na-appreciate ngayon eh. Late talaga niya late kanya na-appreciate. Tignan natin. Nagsisisi na to guys, sobra. Tignan natin. Okay, paano kanya nakikita ngayon? Paano kanya naobserbahan ngayon? Paano kanya naobserbahan ngayon? Meron tayong 3 of Pentacles kasi collaboration. So, nakikita niya na parang masaya ka na ngayon, marami ka ng kaibigan, nagagawa mo ng mga bagay na gusto mo, malaya ka na eh. Kasi yung 3 of Pentacles, parang marami kang project, ang daming opportunity na dumarating sa inyo. As in, parang ang daming tao na, marami kang tao nakakasalamuha. Ayan, tignan pa natin. Ano kanya nakikita ngayon? And siguro na iisip niya yung attention mo na yan na ibinibigay mo sa mga taong nakakasalamuha mo. Yun yung attention na binibigay mo lang sa kanya. Noon, pwede kasing iniwasan mo yung mga kaibigan mo, family mo noon, hindi mo na pinakinggan kasi siya na lang yung naging mundo mo that time. Okay, meron tayong 8 of Wands. 8 of Wands, so may communication. Natatempt talaga siya guys na mag-usap or kausapin ka dito. Travel, malayo ba to? Kasi parang gusto niya magbiyahe or basta mag-usap kayo. Gusto niya mag-effort dito. Tignan pa natin.
Meron tayong Six of Cups, oh. Oo. Iniisip niya dito, paano kaya kung ligawan ko ulit siya? Paano kaya kung sabihin ko sa kanya gusto ko pa rin siya? Parang ganun. Paano kaya kung umamin ako sa kanya na ayusin, collab, to eh. Communication, di ba? Na ayusin ulit, makipag-partnership ulit, or magbalikan ulit. Na ayusin tong naudlot yung pagmamahalan. Iniisip niya, paano kaya? Ano kaya yung pwedeng maging reaction mo dyan? Okay. I think nag-cheat lang tong person mo, pero hindi naman siya ganun kasama. Yun yung nararamdaman ko, guys, baka may magalit. Kasi Six of Cups to, emotion to, di ba? O, fear yung intention niya dito. Parang di naman siya ganun, guys, kasama. Pero nasa interpretasyon mo yan. Tignan natin ano naman yung... Okay. Paano naman yung magiging action niya? Ano yung gagawin niya dito sa relasyon na to? Wait lang, guys, nakakapilong ko. Okay. Meron tayong Two of Swords. Ang cold daw. Inisip niya dito parang, paano kung cold ka sa kanya? Pwede kasi kumukonek pa rin siya sa inyo kasi may mga anak kayo. Tapos ramdam niya yung pagiging cold mo, pagiging distant mo sa kanya, yung pagiging parang iwas. Meron tayong Nine of Swords. Oh. Nagdadala sa kanya, guys, ng parang sleepless night. Yun yung nagiging dulot sa kanya nung pagiging cold mo. Parang ilang araw ka nang iniisip, ilang araw na siyang di makatulog, kakaisip sa inyo. The Star, ayan. Ngayon, ikaw yung pinaka main goal niya. Ang goal niya dito maayos or mapabalikan niya ulit sa buhay niya. Ayun yung nakikita ko sa person mo. Ayan, minamalat na ako. Tignan natin additional message. Meron tayong, I trusted you and it broke me. So, siguro naiisip niya dito na parang naniwala ka sa kanya, tapos parang sinira niya yung tiwala mo na yun. Tapos, nagigilty siya. Meron tayong, why can't you see my heart? Parang, ba't daw hindi mo maramdaman na sincere siya this time? Or mahal mo pa rin daw ba siya ngayon? Or naka-move on ka na talaga? Meron tayong I am worthy of the love I seek. So, ito naman, guys, parang nung iniwan ka niya siguro talagang nasira ka. As in, di mo alam kung paano babangon, no? Ganun yung naiisip niya dyan. Pero, tignan mo naman kung paano mo inayos yung buhay mo ngayon. Tignan pa natin. Meron tayong playing games. This is a game to me the way I'm acting, responding, or posting it to get your attention. So, may mga to guys, patama sa social media, nagpapapansin. Pwede sinesendan kanya ng mga picture niya na look, maayos na ako ngayon, no? Parang gumawa po ako ngayon, gumanda ako ngayon. Alam mo yon, nagpapayami siguro. Diba? You're my soulmate. It must be written in the star because you must definitely are my destiny. We belong together. Oh. Nararamdaman niya parang soulmate daw kayo. Ano yung gusto niya sabihin sa inyo ngayon? Meron tayong I look for you everywhere. Alam mo yung parang kahit magkaroon siya ng mga karelasyon, parang iba ka pa rin sa mga naging karelasyon niya. Parang napaka-rare mo. Napaka-unique. Bihira yung makahanap ng katulad mo. Ganon. Meron tayong I want to feel that way again. Gusto niya ma-feel ulit yung ugali mo, kung paano mo siya inaalagaan. Kung sino ka dati, yung pagiging unique mo, gusto niya ulit ma-feel yon. Just being near you is intoxicating. So, na-realize niya na parang hindi ka naman pala talaga toxic. Siya pala talaga yung toxic nung kayo ka. Kasi nung kasama ka niya, hindi na pala talaga totally toxic yung buhay niya. Siya pala talaga yon. Zodiac sign, meron tayong Capricorn, Libra, Sagittarius, Leo, Virgo, and Scorpio. Leo, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, and Virgo energy. Ayun yung mga zodiac sign ng person nyo, okay? Tingnan pa natin. Doon tayo sa energy nyo, guys, ha.
Okay. Nararamdaman mo sa person mo. Page of Cups. Punong-puno ka ng emosyon talaga nun. Naiisip mo na parang, yung sobrang pagmamahal mo talaga sa kanya, as in abot langit, hindi mo na ma-describe. Kasi siya na lang yung pinakikinggan mo, talagang mahal na mahal mo talaga siya that time. Parang nararamdaman mo kung paano ka nabaliw sa kanya noon. Siguro ito naiisip mo ngayon. Ngayon Queen of Swords ka na eh. Ngayon cold ka na sa kanya. Hindi na ganun kalalim, parang ordinaryong tao na lang siya. Oo. Meron tayong Five of Swords. Ayun, no? Medyo distant ka talaga sa taong to. As in, pinaparamdam mo talaga sa kanya. O ipaparamdam mo talaga to sa kanya. Kasi cold ka na eh. As in, ano ka sa partner mo ngayon eh. Parang, paano ba? Parang, mas, siya yung focus mo. Parang okay ka naman sa partner mo ngayon. Kahit hindi ganun kalalim yung nararamdaman mo. Hindi kagaya ng naramdaman mo sa kanya. Okay, ano yung mga dapat mong gawin? Meron tayong 3 of Wands kasi guys. Parang pag-aantay. Huwag ka daw muna magmadali. Mag-antay ka lang. Okay? Parang mag-isip ka muna. Pag-isipan mo muna ng mabuti mga hakbang mo. Huwag ka masyadong magmadali dahil lang sa emosyon mo. Sobrang saya or sobrang lungkot. Chill-chill ka muna. Antayin na lang muna natin kung ano yung mga pwedeng mangyari. Ayan. So, yun. Pinagre-relax ka lang talaga dito, guys. Yun yung dapat mong gawin. Maging relax ka lang sa mga decision mo. 8 of Wands. Then, kung makipag-communicate sa ito or kung nagchat-chat siya sa inyo, nakikipag-usap, maging ano ka lang. Parang natural lang. Di mo kailangan mabalisa dyan, no? So, zodiac sign. Meron tayong Cancer, Gemini, Aries, and Taurus. Meron tayong, Aries, Cancer, Gemini, Aquarius, Virgo, and Scorpio energy. Okay, so guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas ulit. God bless and love you all. Bye-bye.